Kahabagan ninyo ang dapat kahabagan, kaawaan ninyo ang dapat kaawaan. May pananagutan kayo sa isa't isa. Good morning mga kapatid. Nakikita na natin, nababalitaan natin sa internet, sa ibang bansa na talaga mapanganib. Nasa panahon na tayo ng mapanganib na panahon. Ang tanging solusyon sa pagmapanganib, Diyos. Kasi wala namang mananalo sa Diyos. Kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon, always call in the name of the Lord. Lagi tayong tatawag sa Panginoong Hesus na tulungan tayo ng Ama sa lahat ng mga nagaganap ngayon sa mundo. Kasi pinahintulutan na ng Diyos maghari ang kadiliman. Yung general crisis nagaganap na. Tapos ang susunod dyan, yung final crisis. Yung paglutang na ng Antichrist. Na meron lang pumipigil kaya hindi pa makalabas ang iglesia. Hindi pa kompleto ang bilang. Kaya magsanay tayong laging tumatawag o humingi ng tulong sa Diyos. Kasi yun lang ang pag-asa natin ng Diyos. Wala namang ibang pag-asa. Kaya mo si Pedro. Si Pedro, mangingisda yun. Sumisisid sa dagat yun. Hindi natin alam kung gaano kagaling si Pedro. Pero nung sabihin niya sa Panginoon, nung nakita niya Panginoon, lalakad sa ibabaw ng dagat. Sabi niya, pupunta ako Panginoon. Sige, halika. Lumakad siya, di ba? Nakakalakad siya sa ibabaw. Pero nung gumana yung kanyang pier, maaring pier, o yung kanyang kaisipan na tubig to, lulubog ako, yung natural man niya, lumubog siya. Pero lumabas yung supernatural man niya, tinawag niya Panginoong Hesus. Yun ang supernatural man, na hindi na tayo aasa sa ating natural na pagkatao, sa ating kalakasan, sa Diyos lang. Mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi pag tumawag tayo sa Kanya, magpapakita siya ng bagay na makababalagan sa atin at gaganapin niya yung pagtawag mo. Sasagot ka agad siya. Sabi sa Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo naaalaman. So sasagot ka agad siya kasi may relationship na tayo eh. Ang gusto ng Diyos, yung relationship ng ama sa anak, ganapin natin. Umasa tayo sa ating ama. Tignan niyo yung mga bata. Kaya sabi ng Diyos, kung hindi ka magiging katulad ng bata, hindi ka papasok sa langit. Yun yung mga bata, walang kakwenta-kwentang bagay, nakaasa sa magulang. Di ba? Nakatawag ka agad siya, umiiyak siya, nakatawag siya. So, ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Para tayong batang paslet na walang kakayanan sa ating sarili. Na siya lang ang pag-asa natin, ang tanging inaasahan natin na ating magulang. At ang ama ang ating magulang. Hindi na yung si Satanas. Na walang ibibigay sa iyo kung hindi talaga puro mga walang kakwenta-kwentang bagay at kasalanan. Yayakagin kanya mag-asala. Hindi katulad ng Ama, niyayakag tayo ng Espiritu Santo na magpakabanal. At ang pagpapakabanal, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at hindi natin masusunod to, hindi tayo tatawag sa Diyos. Hihingi tayo ng tulong. Lagi tayo hihingi ng tulong kasi napakamapanganib. Basahin natin ang mapanganib na panahon. 2 Timothy 3. Tinignan ko yung ni-research ko sa Wikipedia yung yung labanan ng Israel at saka Hamas. Tagal na pala niyan eh. Every year, binobomba ng Hamas. Pero ngayong itong panahon na to, talagang wala nang tigil yung pagbomba nila. Patapos na eh. Kinakailangan kasi mahubkob na ang Israel. Kapag nakubkob na ang Israel, maghahari na yung final crisis, yung Antichrist. Kaya ngayon, puro mga rebellion lang, pagsalungat sa otoridad. Ang makikita natin sa mundo ngayon, na ang mga tao talagang nagiging ubod ng mga masasama. Basahin natin. 2 Timothy 3:1. Dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili,
maibigin sa salapi, mayayabang, mga pagmalaki, pagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, walang mga paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, ng mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, dadapot sinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat sa mga ito, ang mga nanggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling ng lipos ng kasalanan. Hinihila ng mga iba't ibang pita na laging nagsisipag-aral at kailanman hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kita nyo itong nakalagay dito, laging nagsisipag-aral pero hindi makarating sa katotohanan. Bakit? Hindi anak ng Diyos eh. Pero kapag anak ka ng Diyos, isang tawag mo lang sa ama mo, nandun na siya. Hindi ka pa nga nagsasalita, dumarating na hinihingi mo. Ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Kaya lang, kailangan maging anak ka talaga. Maging anak tayo ng Diyos. Ang Panginoong Jesus nga, wala nang ginawa kundi humingi ng tulong sa Ama. Kaya sabi niya, wala akong sinasalita na hindi sinalita ng Ama. Lahat na sinasabi ko at nang sasabihin ko, siya ang nagbibigay sa akin. So totally dependent si Jesus Christ sa Ama. So ganun din tayo ngayon, totally dependent sa Diyos. Kasi supernatural ka na eh. Ang buhay mo ay kadakip na ng buhay ni Kristo. Hindi na tayo ng natural man na lagi umangasalang sa sarili. Ipapakita ng Diyos sa iyo na talagang wala kang kakayanan sa sarili mo. Kasi napatunayan ko yan sa sarili ko. Ako na mismo na sobrang lakas ng tiwala sa sarili. Talaga nakita ko hindi pwede pagtiwalaan ng sarili. Dumarat na uuubos yung natin, yung lakas natin eh. Wala na akong ginawa ngayon, hindi umasa lang sa Diyos. Lahat ng bagay na walang bagay na maliit na hindi ko inaasa sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos, sabi sa Psalm 37:5. Si Pedro na nga, di ba? Dapat sana ang naging response ni Pedro doon hindi siya matakot eh. Hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon, di ba? Kasi ikaw ba naman yung mangingisda? Wala siyang hanap buhay kundi mangisda araw-araw. So expert ito sa paglangoy. Expert ito sa... bakit nung lumubugi, biglang humingi ng takot at humingi ng tulong? Humingi ka agad ng tulong sa Diyos. So ganun din tayo eh. Deny ourselves. Kalimutan mo yung sarili mo, umasa ka sa Diyos. Kasi hindi natin talaga kaya. Ito sabi niya sa Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Timuwala ka rin naman sa Kanya at ito'y Kanyang papapangyarihin. Kasi pag nakita ng Diyos na umasa ka sa Kanya, papangyarihin niya. Kasi walang imposible sa Diyos eh. Lahat ng bagay na hihingin mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. If my words abide in you, and you ask anything, I will give it to you. Pero tumawag ka, ask, it shall be given. Knock, it shall be open. Sabi niya, kaya hindi kayo tumatanggap, hindi kayo humihingi. Ba't di kayo humingi? Para tumanggap kayo. So gusto ng Ama na maging Ama siya sa atin. I-supply na sa atin lahat ng pangangailangan natin. Kasi yun ang pagkakalika sa atin eh. Bakit gumawa ng Garden of Eden? Kasi yung nilikha niya, responsibilidad niya yun. Kailangan pakainin niya yun. Na hindi kailangan maghanap buhay. Gumawa siya ng isang lugar na nandun ang lahat ng supply. Ang problema, iisa lang yung utos, sinuway pa. Iisa na nga lang ang utos eh. Lahat ng pagkain sa hardin na makakain, maliban lang doon sa puno na nagbubunga ng pagkaalam. Huwag kayong kakain, siguradong mamamatay kayo. Iisa na nga lang, kita mo, nadali pa ni Taning. Iisa lang ang utos no. Wala namang maraming utos kayo na at sarap nga ng buhay ni Eva ni Adan eh, magpapakarami lang eh. Maglalab making lang sila, tapos libre pagkain. Yun ang talagang ibibigay ng Diyos na buhay eh. Siya magsusupply. Ang problema, naging masuwayin ng tao. So, kailangan solve ng Diyos para makabalik siya dun sa plano. Kasi, pinababa ang Panginoong Jesus para malinis lahat ng kasalanan, nakabalik tayo sa Garden of Eden. At nakabalik na tayo sa Garden of Eden. Siya na nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin.
Makapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Spiritually, physically, materially. Yun ang kasaganaan ng buhay na ibinibigay niya. Sabi niya bibigyan ko kayo ng kasaganaan ng buhay. At ang buhay na ito ay na kay Kristo Jesus. Excuse me. Kaya tumawag ka doon sa nagbibigay buhay. Lagi tayong aasa sa Panginoong Jesus sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Proverbs 3. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sarili kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So paalam mo sa Diyos lahat ng gagawin mo. Anything that you do, ipaalam mo sa Kanya. Alam na niya yun eh. Pero ang gusto niya, ipaalam mo. Gusto niya na humingi ka ng tulong sa Kanya. Alam na ng Diyos yun eh. Siya bakit sinasabi pa? Nakilalanin mo. Ihabilin mo na agad mo at papapangyarihin ko. Para maging anak tayo sa Ama. Maging submissive. Total dependence, total obedience. Yun ang gusto ng Diyos sa atin eh. Lubos na pagsunod. Lubos na pag-asa sa Diyos. So yun ang kailangan matutunan natin lagi. Aasa lang tayo sa Diyos at laging tatawag. Sabi sa 1 Chronicles 16:11 ba to? Tignan natin. Sulat ko na hindi ko pa babasa. Tama. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha palagi. Siya ang malakas eh. Hindi tayo malakas. Napakahina natin. Sobrang hina natin. Ang tao ay napakahina. Di ba sabi? Pray that you will not fall into temptation. For the flesh is weak and the spirit is willing. Napakahina ng laman. Baka naman tayo eh. Makasanlibutan tayo. Hindi tayo spiritual. Hindi natin kaya. Kaya nung loobin ng Diyos na tawagin tayo at maging Kristiyano, hindi ka na makalaman, hindi ka na makasanlibutan. So spiritual ka na ngayon, spiritual man ka ngayon. Ang behavior mo, spiritual behavior na. Nababatay ka na sa Diyos, umaasa ka na sa Diyos. Hindi na sa sarili mong karunungan o kaalaman. Isasantabi lahat ng Diyos yun eh. Kaya ang dapat sa atin, humingi lagi para tumanggap. Matthew 7:7. Ako nung araw talagang hindi ako nananalangin. Kahit nung naging Kristiyano na rin ako, bihira ako manalangin. Kahit nung pastor na rin ako, bihira. Ngayon na lang ako natutong manalangin ng manalangin. Nung na-stroke, kailangan pa stricken katulad ni Jacob. Kailangan balian muna ng sahita, sa pigi pahinain para umasa sa Diyos Si Pablo, nakita niyo si Pablo, meron siyang thorn of the flesh, para hindi lumaki, para umasa lagi siya sa Diyos. Kasi sabi niya, pwede ba, Panginoon, pagalingin mo ko dito? Kasi problema my grace is sufficient para dyan. Kasi neutralizer yan Pag lagi siya umaasa sa Diyos. Kasi talagang siya ang pinaka-greatest apostle. Sa lahat ng apostol na nahirang ng Diyos, siya yung greatest. Nakapagtayo ng 21 churches sa buong Asia Minor. Tapos dinala pa siya sa langit. Nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin sa tao. Sinabi sa kanya yung mga bagay na sinabi na hindi naman niya pwede sabihin. Kaya hindi niya naipasulat. Hindi niya rin pwede sabihin. Sabi para yung sinabi ng 7 kulog, huwag mo sulat. Hindi rin sinulat Sa langit na natin malalaman, dito hindi. Sa langit, pagdating sa langit, hindi ka na magtatanong ng kahit anong tanong Alam mo na, kasi Diyos ka na Kompleto na yung kaalaman mo. We are perfect as God. Magiging katulad na tayo ng Diyos. So wala ka na itatanong. Matthew 7:7, basahin natin. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Magsito kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay makakasumpong at ang tumututok ay binubuksan. Kasi may relationship ka na Nung araw, wala tayong relationship sa Diyos
Ang relationship natin kay Satanas. Anak tayo ng pagsuway. Mula nung magkaisip ka, wala ka nang ginawa kundi sundin ang sarili mo. Laging gumawa ng kasalanan. Kita mo, mga bata, maliliit na bata na gumagawa na ng kasalanan. Pero hindi in-account ng Diyos sa kanila kasi batang paslit yun eh. Pero nakita mo, talagang ang mga magulang, tinuturuan pa nga magmura eh. Tuwan-tuwa pa eh, sabi, oy, nagsasalita na siya. Sabi, anak, sige, magmura ka. Tuwan-tuwa eh. Tapos ang nakikita ko pag itinuturo ng mga lolo, sepo eh. Sepo. Makita mo walang itinuro mabuti mga magulang natin, mga lolo natin eh. Pero nung marapati na ng Diyos, natawagin tayo, binigyan tayo ng karunungan, ng kaalaman, ang itinuturo natin sa mga anak natin, Word of God. Tinitiyaga natin sila. Pero nung magsilalaki na ngayon, sila magpapasya na. Although wala na tayong magagawa. Kasi kailangan sila na pumili. Nung maliliit pa sila, tayo nagpapasya sa kanila, nagagabayan natin sila. Pero nung magsilalaki na, nagkaroon na ng kaisipan kung ano pipiliin nila, ay hindi mo na kayang puwersahin yan. Kahit ano sabihin mo dyan, kahit ano ituro mo dyan. Pag ayaw sumunod dyan, huwag mong puwersahin. Love never insists eh. Ipaubaya mo sa Diyos, idalangin mo. Huwag mong pilitin. Kasi ang lahat ng bagay ko sa loob para masagana mong matanggapan lahat. Sabi sa Isaiah 1:18. Para makamit natin ang kasaganaan lubos, yung tayo, kusang loob lang lagi. Sabi niya dito, kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. So, yun ang hinahanap ng Diyos eh. Kusang loob mo. Yung binigay na willpower sa iyo, yung kapangyarihan na binigay sa iyong pagpili, piliin mo siya para sumagana buhay mo, ikaw at ang iyong binhi. Ang buong pamilya, pasasaganayan ng mga anak. Ngayon, doon sa mga may isip na, tutulungan sila ng Diyos na manampalataya. Doon sa mga walang isip sigurado yun eh. Anak mo yun eh. May plano Diyos dun eh. Ang problema, kapag nagsilalaki na, yun ang problema. Gumawa naman ang solusyon ng Diyos doon. Kung mapunta sa impyerno yun, alisin naman ang memory mo. So wala ka naman rin problema. Okay lang. Sabi sa Deuteronomy 30:19. akin tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So yun ang gusto ng Diyos na mangyari, ikaw at ang iyong binhi kasama. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay at ang kadaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanila. So pahahabain ng Diyos ang buhay natin. Pwede niyang dugtungan eh. Lalo na yung mga anak na masunuri sa magulang. Kaya sabi, mayroong pangako ng buhay na mahabang buhay at pagpapala. Ang rumerespeto sa magulang, kaya sabi sa Timothy, kapag ibinabalik mo sa mga magulang mo, yung kabutihan ginawa ng Diyos sa iyo, nakalulugod yun sa Diyos. Bagamat hindi mo responsibilidad yun, ang gusto ng Diyos kung saan loob mong gagawin kasi nakakalugod sa Diyos yun. Yung mamahalin mo yung iyong magulang, kakalingain mo yung kasi tumatanda yan eh. Nagiging mahina na yan eh. Sino aalalay sa kanila? Lalo na kapag nag-asawa na lahat, may kanya-kanya ng pamilya, sino pa aalalay? Kaya ang pinakamagandang relationship sa lahat, yung mag-asawa. Kasi they are one eh. Kasi darating ang panahon, iiwan ka ng mga anak mo, mag-aasawa, matitira kayong dalawa na lang. Ay ako naman, hindi naman ako nalulungkot na kinuha na siya na yung Diyos eh. Magkikita naman eh. Simple, konting-konting tiisan lang naman eh. Kaya nga, lagi ko na tinitignan yun sa paanan ko eh. Nandun yung Ernie baby. Tinitignan ko pag glorify, rapture na. Pag nakita ko siyang glorified na, rapture na yun. Kasi unang bubuhayin ng mga patay. Eh siguradong bubuhayin ng Diyos siya si baby kasi bago siya namatay, naging tunay na Kristiyano talaga siya. Naihanda siyang mabuti. Kasi sabi sa 1 Thessalonians 4:16 ng ganito,
Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo na salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paransang na natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang tinig. May tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo Jesus ang unang mabubuhay at na maguli. Kung magagayon tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganitisa sa Panginoon tayo magpakailanman. So para mapahaba ng Diyos ang buhay natin at dumating tayo sa puntos na yun na hindi rin tayo mamatay, dagdagan, lagi kang tumawag sa Diyos. Lagi kang humingi ng tulong. Panginoon, pahabain mo pa po ang buhay ko. Tulungan mo ako, maglingkod pa ako sa iyo. Ang buhay ko nakalaan sa iyo. Panginoon, palakasin mo ko. Wala tayong gagawin kundi puro sa Panginoon. Puro prayers to God. Lalo ngayon, nasa panahon tayo ng kapangamangaliban. Nasa panahon na tayo ng ang mga tao manunuya. Sabi sa 2 Peter 3, ganito sabi. Ang gagawin ng mga tao ngayon, yung pita ng laman, yung mga gusto nila. Hindi ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, 2 Peter 3:3, na maalaman muna ito, na sa mga huling araw, ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuyak, na magsisilakan ayon sa kanilang masasamang pita, at magsasabing saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na natulog ang mga magulang, na natili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nung pasimula ng paglalang. Nasabi, asan yung sinasabi nyo rapture? Tagal na niya, wala yan eh. Kalokohan yan. Talagang ang gagawin na lang nila, yung pita ng laman. Hindi na sila susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming tatalikod sa pananampalataya. At maghahanap na sarili teacher nila. Sabi sa 2 Timothy 4:3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sarili masasamang pita. Excuse me. So ito ngayon magkakaroon ng mga false teachers, false doctrine, false teaching sa huling araw. Kasi pahihintulutan ng Diyos maghari nga ang kadiliman Kaya ang mangyayari yung secularism, yung humanism, gagana ang intellectual na isip ng tao. Wala na yung spiritual na kaisipan ng Diyos. Babatay sila sa sarili nilang karunungan, sa sarili nilang kabaitan. Kaya nga maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Tayo hindi na, anin natin lahat yan. Iisa lang ang target natin ang maligtas. At ang Panginoon naman ay marunong magligtas sa atin sa mga tukso. Basta tumawag ka ng lagi sa Diyos, sabi sa 2 Peter 2:9. Kahit anong problema, tawag agad. Lagi mo sasabihin sa Diyos. Walang maliit o malaking bagay sa buhay natin. May maliit na Diyos ba? Sila meron sa turing nyo. Maliit. Ito sabi ng Diyos sa 2 Peter 2:9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal, sa tukso't maglaan ng mga di matuwi sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng pag-uupo. So ang Panginoon, pag tumawag ka, tutulungan ka kaagad. Hindi tayo pababayaan kailanman. Kailangan lang maging mapanalangin tayo sa sabi ng Ephesians 6:18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So, kaluguran ng Diyos yung manalangin tayo patungkol sa lahat na ng mga tao. Kasi patapos na Yun nga yung ginagawa natin every Thursday. Nakikipagkaisa tayo sa Panginoong Yesus, nagampanan yung tungkulin ng huling araw. Nakakalugod sa Diyos yun. Sabi sa 2 Timothy, to 4, basahin natin 1 Timothy 2:1-4.
Unang-una nga sa lahat ng mga bagay, ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Kung mananalangin tayo sa lahat ng uri ng panalangin, mananalangin din tayo patungkol sa lahat ng mga tao. So nilalahat na ng Ama ngayon eh. Kasi patapos na nga eh. Pinahintulutan niya na maghari ang kasamaan dito sa mundo. So kailangan naman yun, bago maghari ng todo yung Antichrist, makuha na niya muna mga anak niya. Kaya ang ginamit ngayon yung COVID-19. Buong mundo to eh. Ngayon, ipinapakita ng Diyos sa atin na ito na, binabanatan na Israel kasi matatalo Israel. Kasi matigas ang ulo ng Israel eh. Sinabi ng Diyos sa kanila yun, nakakalat kayo. Ngayon, makukubkub sila sa manghuling araw para matutong tumawag sa Diyos. They will call on the name of Jesus Christ eh. Kasi sasabihin nila, yung palang ipinapako natin ng tunay na Kristo, yung palang Misaya. Tatawag na sila. So tutulungan na sila ng Panginoon. Bababa na ang Panginoon kasama laksalak sa mga banal. Yun ang battle of Armageddon. Papatayin ng lahat ng kanyang salita, ang lahat ng aaway sa Israel. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa Panginoon ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So ang gusto ng Ama, yung lahat ng nilikha niya, makasama niya sa langit. Kasi ang plano niya nga, magkaroon ng pamilya eh. Kaya ang Ama, tayo yung pamilya. Na ang lahat ng mga nilikha niya mapunta sa langit. Eh hindi siya malulugod kung hindi niya bibigyan ng free will. Kaya binigyan niya ng free will para makita niya kung sino yung kusang loob na susunod sa kanya, kung sino yung kusang loob na papayag na matalo para manalo. Kasi para ka manalo, magpatalo ka. Hindi ka pwedeng manalo na hindi ka magpapatalo. Patalo ka. Ipatalo mo yung dati mong pagkatao. Huwag mo nang mahalin yan. Ialay mo na sa Diyos yan. Ipatalo mo na yung mga gusto mo. Ipatalo mo na yung mga bagay na nanais mo nung araw. Ipatalo mo na. Ipapanalo mo na sa Diyos yung bagong buhay. So yun yung kailangan gawin ng isang Kristiyano. Yan ang kabuuan ng pagiging Kristiyano. Denying the self. Sabi sa Mark 9:23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay may pangyayari sa kanya na sumasampalataya. So kayanin mo. Kayanin mo magpatalo. Deny that self. Yun ang nais ng Diyos talaga eh. Nakakakilos lang ang Diyos kung hindi ka kikilos. Habang kikilos ka, hindi siya makakakilos. Nandiyan ka, nakabara ka eh. So para hindi ka makabara, iaalay mo yung katawan mo bilang handog na buhay. Nakadugod-lugod na siya ang katampatang pagsamba o paglilingkod sa Diyos. Kasi ang pagsunod sa utos ng Diyos, paglilingkod yun eh. So para nang makalugod ka sa Diyos, ibigay mo yung katawan kasi ano gagamitin ng Espiritu at kaluluwa? Eh katawan ang gagamitin. Kasama yan sa buhay na kaluluwa eh. Kaya hiningahan ng Diyos yung yung alikabok eh, na inilagay niya sa image niya, hiningahan ng Espiritu ng buhay at naging buhay na kaluluwa. So nagkaroon ng Espiritu, kaluluwa at katawan, yun ang buhay na kaluluwa. Espiritu, kaluluwa at katawan. Eh para masunod ng Diyos, masunod mo ang gusto ng Diyos, ialay mo yung katawan bilang handog na buhay. Tapos yung kaluluwa mo, hamong ma-restore. Hamong ang isip mo, damdamin mo, ang kalooban mo, maging katulad ni Kristo. Lahat ng kalooban ni Kristo, susundin mo. Lahat ng utos ng Panginoong Hesus, gagawin mo. So nagiging katulad ka ng Panginoong Hesus na siyang plano. Yun ang talagang plano sa simula pa lang. Maging katulad tayo ng larawan ng kanyang anak. Nanilikha tayo para kay Kristo Jesus sa mabubuting gawa na inihanda na nung una pa para lakaran natin. So wala ka nang dapat isipin pa o imbentuhin o alamin mo na kabutihan o kabanalan. Nakasulat na. Gagawin na lang. Hindi ka na magiging tagapakinig. Tagaganap ka ng kautusan ni Kristo. Gaganapin na lang. Hindi na mahirap. Hindi na tayo mag-chachamba pa. Walang chamba. Sigurado to. Itong sugal na tinaya natin, siguradong tama. Buhay na walang hanggan to. Ito yung sugal na sigurado.
Kasi wala namang sugal na sigurado eh. Laging by chance ang sugal eh. Kita mo yung mga loto, bakit tumataya sila sa loto? Ay ang hirap patamain nun. Pag kinumpute mo yun, ipakompute natin sa mga ano natin, magagaling dito. Yung ano yan eh, ang tawag dito. May tawag dyan sa ano, sa math, nakalimutan ko na rin yan eh. Statistics and probability yan eh. Pag tumaya ka sa loto, ilang ano kaya, ang chance mo para manalo. Pero sabi naman ng Diyos, ginaganap sa kandungan ng mga lottery, siya pumipili na mananalo. Kaya yung nananalo doon, pinili ng Diyos yun. May plano doon. Tingnan naman natin kung makakapasa yun. Kasi kaya ka binigyan ng milyon-milyon, tinatawag ka rin ng Diyos eh. Kaya sa mahirap o sa mayaman, may pagkatawag ang Diyos eh. Yung iba naman, paghihirapin ka para umasa ka naman sa Diyos. Para lumapit ka naman. So ang Diyos na nakakalam ng mga paraan. Kung ano ang gagawin niya sa tao. At ito na yung huling paraan. Kita nyo, wala naman certain ngayon eh. Lahat ng tao kinakabahan lagi eh. Kaya nga mababasa mo sa mga ano nila, sa mga message nila sa Facebook, sa internet na hindi ko na kailangan ng maraming pera, hindi ko na kailangan ng mga maraming lupat ba. Ang gusto ko yung pagmamahalan ng pamilya. Tingnan mo, nababago na ang pananaw nila, nagiging spiritual, hindi na nagiging material. Lalo tayong anak ng Diyos na tinuturuan talaga maging spiritual. At ang pagiging spiritual, pag-asa sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. Yun lang ang pagiging spiritual. Hindi yung pagtitiwala sa sarili. Kasi isasantabi eh. Useless lahat eh. 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, isasawalat tabi ko ang kabaitan ng mababait. O asan na ngayon yung mga bait? Sa naroon ng mga marurunong, sa naroon ng mga iskriba, sa naroon ng mga matuwid. Sa sanlibutan, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? So asa na sila? So hindi mo pwede sabihin, ang bait ko eh. Matalino ako. Sinantabi nga eh. Winalat nga eh. So useless yan eh. Kasi kung i-honor ng Diyos yan, para sa inyong ginawa ng Panginoong Hesus, ba hindi na kailangan na salita'y maging tao, mamatay sa krus, at kunin ang lahat, kaya na pala ng tao eh. Eh wala ng tao eh. Walang taong pwedeng gawin yun. Ang pwedeng gumawa lang na yun, yung Diyos na naging tao. Kasi ililigtas sa tao, kailangan tao din yung mamamatay. Eh hindi naman mamamatay ang Diyos eh. Hindi katulad na sinasabi ng iba, pag Biyernes Santo, patay daw ang Diyos. Paano mamamatay yung Diyos? Ang namatay doon yung katawan lupa eh. Para mailinis ang kasalanan. Kaya muling binuhay ang Panginoong Hesus para patunayan ng Ama na may muling pagkabuhay. Kaya sabi ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay, para saan pa yung faith natin? Eh mamamatay din lang naman pala tayo. Wala palang muling pagkabuhay. Para saan pa ang pananampalataya? Amen? Namamatay itong may